Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami makasamba sa iyo nang may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakatsakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina. Nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." Pumili si Joab ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya'y may nakitang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pinsan ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita. Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna tumayo sa isang tabi." At gayon nga ang ginawa ni Ahimaas. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita, inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo." "Kumusta si Absalom?" tanong ng hari. Sana'y sapiti ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom. Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Joab na ang hari nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom, kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin,
ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, poon, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa'yo kailanman. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapon, siya'y tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo, ako tumatawag. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkakalipon-punan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at nagsamo. Agaw buhay po ang aking anak na dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming tao, nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang magagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti. Bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipon niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagada, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa.
at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo abalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nagnanangis at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nagnanangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita komi," nang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag ipaalam ito kaninuman at inuutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy pong sumasabay sa amin sa Facebook Live, isang magandang umaga po. Napakinggan ho natin sa ating mabuting balita ang 2 akmang pagkilos sa ating pagpapalalim ng ating pananampalataya. Ang una po ay ang paglapit. Napakinggan ho natin kung paano lumapit ang tagapamahalang si Jairo kay Jesus upang hilinging pagalingin ang kanyang anak na nakaratay, 12 taong gulang. Makita ho natin iyong pananalig na siya mismo alam niya na si Jesus lamang ang siyang magpapagaling sa kanyang anak. Ang pagkilos ng paglapit kay Jesus ang siyang naging daan upang pagalingin ni Jesus ang kanyang anak. Mga kapatid, ganun din ang nangyari sa babaeng 12 taong dinudugo. Ano ang sinabi niya? "Mahawakan ko lamang ang damit ni Jesus ay gagaling ako." Ang akmang pagkilos ng paglapit kay Jesus ay siya ring naging daan upang gumaling siya. Mga kapatid, ito pala ang mga daan upang palalimin natin ang ating pananampalataya. Ang paglapit kay Jesus, ang pagdulog sa Kanya. Ito rin ang inaasahan sa atin, sa ating mga mananampalataya, na sana hindi tayo tumitigil sa paglapit kay Jesus. Marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay, marami tayong mga problema, maraming mga pagsubok. Ngunit paano ba masusolusyonan? Paano ba masasagot? Paano ba tayo matutugunan? Hindi ba sa pamamagitan ng paglapit at pagdulog natin kay Jesus?
sa inyo pong buhay, sa atin pong buhay, bilang mga anak. Hindi ba't kapag tayo ay may hinihingi, tayo ay lumalapit? Hindi ba't kapag tayo ay may gusto, tayo ay pinupuntahan natin yung taong mas makakatulong sa atin? Lumalapit tayo sa ating mga magulang, nanghihingi tayo. Yung akmang paglapit ang siyang magiging daan upang tayo ay pagbibigyan. Yung akmang paglapit ang siyang magiging daan upang matanggap natin kung ano ang ating hinihiling. 2 tao ang lumapit kay Jesus at 2 tao din ang kanyang pinagbigyan. Sapagkat nakita ni Jesus ang kanilang pananalig, ang kanilang malalim na pananampalataya sa Kanya. Tayo ay palagiang sumisimba. Kayo ay palagiang sumisimba. Bakit ba kayo lumalapit? Bakit ba kayo dumudulog kay Jesus? Di ba't tayo rin ay merong mga kahilingan? Tayo rin ay merong mga ninanais sa buhay? Idinudulog natin sa Diyos, idinudulog natin ito sa Kanya sapagkat alam natin na Siya lang mismo ang makakasagot nito. Alam natin na Siya mismo ang tutugon sa lahat ng ating mga panalangin. Kita ho ninyo kung paano nagsumikap ang 2 tao sa ating mabuting balita. Si Jairo, kahit na malayo, pinuntahan si Jesus, isinama. Kahit na sa napakaraming tao, hindi ito naging alintana sa kanya upang isama si Jesus. Itong 12 taong dinudugong babae, kahit na masikip, ay yung akmang pagkilos ng paglapit kay Jesus ay hindi rin naging alintana sa kanya. Yung napakaraming tao, bagkos ang inisip niya na si Jesus ang makapangyarihan ang siyang magpapagaling sa kanya. Pangalawang akmang pagkilos na pinapakita sa atin sa ating mabuting balita, napakinggan ho natin. Pagkatapos ho na sila ay lumapit, sila ho ay nagpatira pa, nanikluhod. Kita ho natin na yung pagninikluhod ng 2 ito kay Jesus upang hilingin una ang pagpapagaling sa anak ng tagapamahala na si Jairo. Noong namang napagaling na itong 12 taon ng dinudugong babae, naroon nakita sa kanya yung takot at lumapit kay Jesus na ninikluhod. Doon ho makikita kung gaano kalalim ang kanilang pananalig sa Diyos. Nanikluhod. Nagpatira pa. Mga kapatid, di ba't ganun din ho tayo? Kapag may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, kapag naroon yung napakasakit na pagdaraanan sa buhay, yung ang bigat sa kalooban, kapag tayo ay pumasok sa simbahan, di ba't naninikluhod din tayo kapag meron tayong sobrang bigat sa ating puso? Pansin ho ninyo kapag tayo ay naninikluhod kay Jesus na nagdadasal. Pagkatapos ho ng dasal, ay lagi namang tinutugon ng Diyos. Sapagkat kita niya ho tayo kung gaano kalalim ang ating pananampalataya. Kita ho niya na tayo ay nangangailangan sa Kanya. Naroon po, mga kapatid, ang pagtangis ng mga tao dahil sa namatay na itong bata. Ngunit anong ginawa ni Jesus? Sinabi niya sa mga tao, hindi papatay ang bata. Bakit niya ito sinabi? Dahil sa pananampalataya
dahil sa pananalig ng amang si Jairo, ang siyang naging daan upang pagalingin ang batang iyon. Ganon din ho sa ating buhay, hindi lamang paglapit, madalas nangyayari ito sa pamilya kapag ang anak ay lumalapit at humihingi. Kung minsan hindi pa napagbibigyan. Pero kapag ang bata ay nanikluhod na, nagmamakaawa, di ba nandun lagi iyong puso na nababagbag sapagkat awang-awa ka na at umiiyak ka na sa harapan mo? Di ba lagi napagbibigyan? Ganoon din ho sa ating pagpapalalim ng ating pananalig sa Diyos. Kapag kakita na ni Jesus na tayo lumapit at nanikluhod sa kanyang harapan, ay lagi niyang tayong pinagbibigyan. Mga kapatid, dalawang akmang pagkilos ang pinapakita sa atin upang palalimin natin ang ating pananalig sa Kanya. Una, ang paglapit, ang pagdulog sa lahat ng mga bagay na ating pinagdadaanan sa buhay. Pangalawa ay ang pagninikluhod, pagpatira pa sa harapan niya. Ang akmang tayo ay nagmamakaawa, tayo ay humihingi ng Kanyang grasya at biyaya. Ito sana ang maging daan upang ang ating mga problema, ang ating mga hinaharap sa buhay ay may masolusyonan. Ang akmang paglapit ang siyang magiging daan upang hilingin sa Diyos na tayo ay pagbigyan. Ang akmang pagninikluhod ang siyang maging daan upang makita ni Jesus na tayo ay mayroong malalim na pananalig sa Kanya. Ipagpatuloy natin ang ating paglapit at paninikluhod kay Jesus nang sa ganon lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay ay Kanyang mabigyan ng kaginhawaan at kahinaunan sa ating pagharap sa lahat ng pagsubok sa buhay. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kalakip ng buong pananalig, habang nananalangin tayo ng may pananampalataya sa Diyos, Ama, natutugunin niya ang ating mga mithiin ng may nag-uumapaw na kabutihang loob. Iluhog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang katolika sa buong daigdig, naway maging simbolo ng pagpapagaling ng gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga sa mga may karamdaman sa pangangatawan, isip at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway makilahok at makiisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga na mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo sa pangangalaga, lalo na sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang siyensya sa paggagamot, naway dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa nito upang magkaroon sila ng isang ganap at aktibong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagluluksa sa kamatayan ng kanilang anak, naway makatagpo ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa habag ng aming mananakop.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kami na patuloy na manalig sa iyo at sumampalataya sa napapagaling ng kapangyarihan ng iyong anak na siyang naghihilom ng aming mga sugat sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang mga alay na ngayon aming inihanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilagam at pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa magitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ngayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay ang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir, kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuro po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na ituring natin at tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Buong kababaang loob, idulog natin sa Kanya ang lahat nating mga panalangin, ang ating mga kahilingan, at lahat ng ating mga pagsusumamo. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo,
sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Huwag kang mangamba, kita. Orasio Imperata. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga nalinang na gamot ng pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Bukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan,
maluwalhati at pinagpalang Birhen, Amen. mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos ng iyong bigay sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo para sa pagbabasbas. Patnubayan nawa po kayong lagi, gayon din ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay. Naway lagi pong sumainyo ang kapayapaan, pag-ibig at kaligtasang magpasawalang hanggan ng poong may kapal. Amen. At naway pagpalain po kayo ng makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay naialay na humayang taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.